Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Tuloy-tuloy po tayo sa ating Batas Media Reports dito po sa Batas Internet Television. At ngayong araw na ito, kasama na po natin ang ating panauhin, si Senador Franklin Drilon. Pabati na po kagad natin. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga, Brad. At isang magandang umaga po sa ating mga kababayan. Alright. At kayo pong mga nanonood sa atin, just in case nais po ninyong magpadala ng inyong mga katanungan at nais ninyong magpahayag ng kung anumang nais yung ipahayag para po kay Senador Franklin Drilon, tayo po ay maaring makontak sa pamamagitan ng 496-8082 at dito po sa atin sa cellular phone sa 0922-833-4396. Okay, umpisa na po agad natin ang ating talakayan. At by the way, ito po sa bayang napapanood dito po sa Bag Cable Network Television sa buong Mindanao. Sa kagandang po ng ating kapatid sa buhay, si kapatid na Bert A. Gorgonio. Ayan. Nasa bayan din pong napapanood dito po sa YouTube. Yan, makikita po ninyo itong panayam na ito kay Senator Franklin Drilon sa YouTube at sa iba't ibang batas channels sa internet. Alright, ito po yung unang katanungan. Kumusta po ang kampanya, Senator Franklin Drilon? Mabuti naman at sa mga surveys na lumalabas, tayo po ay nangunguna sa lahat na hindi incumbents. At sa last SWS at Pulse Asia survey, nandun po tayo, statistical tayo from 3rd to 6th place. Kaya naman ako po'y natutuwa, Brad, na naalaala pa rin tayo ng taong bayan at naalaala siguro ang ating kukunting kakayahan at kukunting nagawa para sa taong bayan. Yes, sir. At kung tatanungin po, I know that itong magiging tanong na ito magiging self-serving, marahil, but I think I have to ask this para maintindihan ng ating mga kababayan kung saan tumatakbo ang isip ng isang Senator Franklin Drilon. Saan po ninyo ina-attribute itong ganitong klase ng lakas ng inyong hatak sa sambayanan bagamat kayo hindi nakaupong senador? Siguro, Brad, ako po'y pwedeng magyabang sa 22 taon na ako'y nanunungkulan bilang kalihim sa kagawaran ng katarungan, kalihim sa kagawaran ng paggawa at executive secretary at naging Pangulo ng Senado sa mahigit sa 5 taon. Ni minsan po hindi tayo nasampahan ng kaso sa ombudsman. At ni minsan siguro, Brad, wala kang narinig na nasangkot ang Senator Drilon sa anumang anomalya sa pamahalaan. Kaya siguro dahilan dito naalaala tayo ng taong bayan at dahilan sa malinis na pamumuno at talagang hinahanap ng taong bayan. Yan po dahilan siguro kung bakit meron pa rin tayong konting suporta sa ating mga kababayan na ayan, napakaganda po niyan. Kung kayo po ay tatanungin dito po sa darating na halalan at I am sure that because of these surveys, sigurado na po yung inyong muling pagpasok sa Senado. Ano po ba ang magiging pinaka-principal agenda ng isang Senator Drilon after the May 2010 elections? Tutulong po ako, Attorney Mauricio, sa mga pulisiya at batas na mapalakas natin ang batas sa ating bansa, ang pagrespeto sa ating batas, ang pagrespeto sa ating saligang batas, ang pagpapatupad ng batas lalo na po pagdating sa katiwalian. Isa po sa napapansin ng taong bayan na nawawalan ng tiwala ang ating mga kababayan sa proseso ng hustisya. Dahil sa panahon ngayon, siguro marami ka ring natatanggap na reklamo. Pag ikaw ay mahirap, ibang klase ng hustisya ang inyong nakakamtan. Ang mga mayayaman at may kapangyarihan at may koneksyon hindi po nasasampahan ng kaso. Kung meron man ay talagang kadalasan nananagumpay pa rin ang pera, ang koneksyon. Ang lakas at impluensya. Ang lakas at impluensya. Kaya ito po ang ating dapat ituwid. Halimbawa, sa sinasabi ko kanina, yung pagpapatupad ng batas tungkol sa katiwalian. Isa po sa ating gagawin ay baguhin natin ang konsepto ng tinatawag nilang executive privilege. Executive privilege. Ano po itong executive privilege? Itong executive privilege ay ginamit ng Pangulong Arroyo para maitago po at hindi ba ibunyag ang usapin tungkol sa katiwalian doon po sa ZTE broadband deal. At doon po sa North Rail. Kung inyong maalala mga kababayan, yun pong
yun pong Senado gumawa ng investigasyon Opo. tungkol sa ZTE broadband deal at mayroong testimony si Secretary Romulo Neri na siya po'y inalok ng 200 milyon. Yes. At pinalitan ang sistema ng bidding mula sa build, operate, and transfer kung saan walang gastos ang gobyerno, ginawang government-to-government loan mula sa China. At dahilan dito ay magkakaroon ng loan at utang ang pamalaan, gastos ang pamalaan. Kaya ito po'y ibinunyag at tinanong back sa mga pinatawag ang mga miyembro ng kabinete. Yes. Hindi pinayagan ng Pangulong Arroyo ang mga miyembro ng kabinete. At ang sinabi, iyan po ay executive privilege. Ang gagawin natin, Brad, gagawa tayo ng batas which will define kung ano ba talaga ang coverage ng executive privilege. At dapat po, ang sakop lang dito, ang hindi lang pwedeng ibunyag sa anumang investigasyon ay ang usapin ng Pangulo at ang kanyang kabinete tungkol sa dalawang bagay lamang. Ano po yan? Una, tungkol sa national security. Okay. Hindi pwedeng ibunyag sa labas yan. At ang pangalawa ay ang tungkol sa foreign relation. Okay. Yung ating relasyon sa ibang bansa. Yes. Maliban po dito, dapat po pwedeng tanungin ng Senado at Kongreso ang mga miyembro ng kabinete kung ano ang usapin sa kabinete tungkol sa mga ibang bagay at hindi po pwedeng itago ang katiwalian sa ilalim ng executive privilege. Ayun. Aha. At sa ilalim po ng saligang batas natin ngayon, Senator Drilon, maliwanag po na public office is a public trust. At ibig sabihin nun, ang talagang dapat loyalty ng mga naglulingkod sa kapakanan ng sambayanan. Tama po yan, Brad. Opo. Ngunit sa ngayon, mukhang hindi ganun ang nangyayari. Opo. Ang loyalty ay hindi sa saligang batas, kung hindi sa personality noong namumuno. Kaya, Brad, ngayong araw na ito, marami lumabas sa pahayagan tungkol sa bagong appointment ng Chief of Staff. Yes, opo. Dahilan sa nangangamba ang taong bayan na ang loyalty ng ating bagong hirang na Chief of Staff ay nasa kay Pangulong Arroyo, hindi po sa saligang batas. Ayun. Yan po ang ating sinasabi na dapat ang loyalty sa saligang batas. At sana naman po si General Bangit ay magiging loyal sa ating saligang batas. Hindi at maging loyal sa institution ng demokrasya, hindi po sa isang tao. Opo. Marami nga po nagtatanong dyan sapagkat dalawang classes doon sa Philippine Military Academy ang mukhang nilaktawan upang mapili lamang. Ito pong si General Delfin Bangit. At marami pong nag-iisip na dahil matagal na nanilbihan bilang PSG commander itong si General Bangit, talagang magagamit siya dito po sa panunungkulan ng Pangulo sa mga susunod na araw. Ang aking pong katanungan dyan, wala bang kapangyarihan ang Senado upang magkaroon ng parang oversight diyan po sa pagnonombra ng mga ganito kasensitibong posisyon sa kasalukuyan, lalo na't ilang panahon na lamang ang natitira sa term of office ng Pangulong Arroyo? Sa aking pagbasa ng saligang batas, Opo. Wala pong kapangyarihan ang sinumang ahensya ng pamahalaan na pigilin ang appointment. Ngunit mayroong limitasyon po yan, Brad. Halimbawa, habang nag-uusap tayo dito, nag-umpisa na ang ban on midnight appointments. Ang sinasabi. Ang ibig sabihin po niyan, mula ngayon hanggang katapusan ng kanyang termino ng Pangulong Arroyo, Hunyo at 30, hindi na po siya pwedeng humirang ng sinuman na opisyal ng pamahalaan, maliban lamang doon po sa mga acting appointment